Hello guys, good morning. So ang video na to ay ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-book ng ticket using your cellphone. Okay, so punta po tayo dito sa ating system. So magla-login po ako. Ayan, Arlene Aparecio. So okay lang po guys, kahit makita nyo po yung username at password ko, hindi po mahahack ang ating account kasi napaka safe and secure, okay? So kung meron pong gustong mag-attempt na pumasok po sa inyong account, magme-message po yan, may message po na darating sa email natin. So hanggat hindi natin i-click yung activation, hindi po sila makakapasok sa ating account, okay? So napaka safe and secure talaga. So ito yung kagandahan, okay? So mag-sign in na po ako. Ayan, so ito po yung system. So, ayan, dahil nakapangalan po sa akin, nandyan yung pangalan ko, Arlene Esquijolo. Ayan, so nandyan yung reg code, yung type of dealer, F. Marie, account ko yung number 11 account ko, okay? So, nandyan po. Ayan, balik po tayo. So, marami po tayong services. Grabe, diba? Unified Pay, meron tayong Unified Products and Services, Wellness and Personal Care, nandyan ang ating insurance. At dahil ang pagbubook ng ticket po yung ituturo ko sa inyo, so punta po tayo dito sa Travel and Tours. So sa domestic, ayan, bago po tayo mag-search ng flight, i-set up muna natin yung ating markup. So, diba? Kailangan nakaset muna yung markup natin para hindi po tayo malugi o diba, pera na naging bato pa. Okay, so sa domestic flight, yung markup natin dyan is 150 to 500 pesos. So, dahil nagne-negosyo tayo, sagad na natin ang ating markup sa 500, okay? So, ayan, nakaset na po yan. So, punta na po tayo dito sa search flight. So, ayan. Halimbawa po, round trip, diba? Try ko Davao, kasi taga Davao ako. So, ilalagay ko po dito from Davao to Manila. Ayan. So, from Davao to Manila. Halimbawa po yung flight ko is April 17 at babalik ako ng isang linggo lang, 20 April 24. Ayan. So, ako lang po mag-isa. So dyan kung senior citizen, kung meron kang kasamang senior citizen, so i-separate po natin ang pagbubook pag merong senior citizen at i-click lang po natin yung box sa senior citizen para po alam nila na senior citizen na po yung magpapabook at meron po yung discount, okay? So, dahil hindi naman po ako senior citizen, yan, adult, lalagay ko po dyan isa lang. So, sa select airline naman, ayan, lalagay ko lang po all. Pero yung halimbawa, yung mga client nyo is gusto nila, meron silang preferred airline na halimbawa, Philippine Airlines, so i-click po natin yung Philippine Airlines. So, dahil ako, okay lang po yan. All, lagay ko lang po sa all. At ang select cabin class naman is any, lagay ko lang ng any. Okay? So, search flight na natin. Ayan, hintayin lang po natin mga ma'am and sir. Ayan, eto na po yung lumabas. So, ibig sabihin yung pinakaunang lumabas is yung pinakamura. So, Philippine Air Asia. Yung unang lumabas, ibig sabihin, ito po yung outbound, yung papunta. Kasi round trip po yung ticket natin, ba diba? So, ito yung papunta sa Manila, from Davao to Manila. So, ang presyo niya is 2,420 pesos. So, less mo yung 500 dyan, ibig sabihin 1,900 lang po yung ticket. O, diba? 1,900, napakamura. So, dahil kasama na po dyan sa presyo ng ticket, yung markup natin na 500. So, naging 2,420 po yan. So, papunta pa lang po ito mga ma'am and sir. Okay? So, halimbawa, ito yung oras na gusto mo, yung papuntang Manila. So, alas 12:45 ng umaga po ito ha, madaling araw. Okay? Then, makakarating ka po sa Manila ng 2:45 AM. So, halimbawa, yan ang gusto mo, i-click mo lang po yan. So, nakikita po natin, nag-yellow na po yung dulo-dulo niya. So, click po natin sa baba yung book flight. Okay, so ito naman yung return, ibig sabihin, from Manila to Davao. Okay, may nakalagay Manila to Davao. Air Asia pa din. So, yung flight mo dyan is 8:25 PM. Darating ka sa Davao ng alas 10:20 ng gabi din. Okay, so 2,405.48 po yung pamasahe pabalik
So, ibig sabihin 1.9 pa rin po yung pamasahe. 1.9 papunta sa Manila, 1.9 din pabalik. So, kung halimbawa ito yung gusto mo na flight, i-click lang po natin yan. So, naka-yellow na po yung dulo-dulo. Ibig sabihin yan po yung choice mo. Okay, so click natin book flight. Ito, nandito na yung total. Ito na po yung total ng ticket natin round trip. 'Di ba nakalagay dyan, Davao to Manila outbound, ibig sabihin papunta po sa Manila. Then Manila Davao return, yung pabalik mo na ticket. So ayan, nandyan po yung total, 4,825 pesos. So ibig sabihin yung markup mo dyan is 1,000. So yung ticket, nasa 3,800 pesos. Okay? So, ang kagandahan dito sa system ni Unified Products and Services, kasi hindi po makikita ng customer natin yung markup kasi kasama na po siya sa total ng ticket. So, kung ito na po yun, kung i-confirm na po ng customer nyo, yung booking nila, so click na lang po natin yung proceed. Okay? Then, ilalagay po natin yung details ng ating customer. So, take note lang po mga ma'am and sir, kung mag-book po tayo ng ticket, importante po talaga na kunin natin ang kanilang valid ID para po ma-sure po talaga na hindi tayo magkakamali sa pag-input ng kanilang mga pangalan kasi napaka-stricto po talaga sa mga airlines. Pag nagkamali ka ng input ng pangalan kahit isang letra lang po yan, penalty po yan 1,000 pesos. Lalong-lalo na kapag Philippine Airlines, napaka-stricto po ang Philippine Airlines, okay? So, be sure po talaga, kunin natin yung valid ID ng ating customer. Kahit pa isulat nila, i-type lang nila yung details nila, hingian nyo pa rin ng valid ID para sure. Kasi, kung nagkakamali po tayo sa pag-input, o diba, o kung nagkamali po sila sa pagbigay ng details, yun din po yung sinunod natin. Nako, tayo po yung lugi kasi mawawala po yung markup natin. Sabi ko kanina, kwarta na, pera na naging bato pa, o diba? So, yan, sample po. Pangalan ko, halimbawa na lang, Mrs., diba? Kahit dalaga ka pa, huwag ka pong mag-alala. Kasi Mr. and Mrs. lang po yung choices dyan. So, Mrs. po yan. Then, pangalan ko, lagay ko Arlene. Middle name, optional lang naman po, pero ilalagay ko na lang din. Okay? Aparecio Eski Joglo. Ayan. So, birth date. Makikita yung birthday ko. Ayan, una muna natin yung year. Okay, 1984, then April. Okay, set natin yung date. So, kung papunta doon, ayaw mo ng baggage, o hand carry lang kasi meron pong 7 kilos na free hand carry. So, kung ayaw mong mag-add-on ng check-in baggage, lagay mo lang po, i-click mo lang po itong no baggage. Then, same din po, sa pabalik mo, no baggage. Pero, kung gusto mong mag-add-on ng baggage, so meron po dito nakalagay 20 kilos, may 25, 30, 40. Depende po yan sa'yo. Kung halimbawa, lagay natin 20 kilos. 'Di ba? Then, pabalik 20 kilos din. So, next na po natin. Ayan, ito yung review passenger details. So, titingnan natin yung naka-input na pangalan. Yung spelling, kung tama ba talaga, double check po talaga yan. Okay, so kung okay na po lahat yung details, proceed na po tayo. Ayan, ilalagay po natin. Dapat, kung sino yung nag-book, tayo yung nag-book, so details na lang natin ang ilalagay natin dito. Kasi every time na may changes po sa airline, tayo po yung unang makakakita kasi mostly po sa mga customer, hindi po yan sila nagtitingin, di ba? Kung baka may changes or na-rebook po yung ticket, na-change yung flight date, so hindi po nakikita, so tayo po yung pagagalitan ng ating customer, tayo yung sisihin, di ba? So mas maganda yung details na lang natin, yung telephone number natin at saka email address natin, just in case, so, di ba, tayo yung makakakita. So yung number ko po is 96831-3475, then email address ko na lang po din. Ayan, so Arlene Bostanji. Arlene Bostan. Ay, walang T. Bostanji. At gmail.com. Ayan. Then, details na lang natin. Ayan, La Filipina. Tagum City. Ayan, 8100. Sample lang po ito mga mama sir. Okay, save na natin. So, yan, input passenger details, nandyan na. Then, proceed to summary and payment na po tayo. Okay? So, i-click po natin yung My Wallet. Ayan. So, ang kagandahan po sa system natin, kahit wala pong laman yung e-cash natin or yung wallet natin, payment first policy po kasi tayo.
Okay? So, pag nagbayad na po si client o yung customer natin, i-ano po natin yan, ipa-fund po natin sa video account ng company para po papasok sa ating e-cash account yung pera. Then, once na successful na po yung booking, maiiwan po yung markup natin sa ating e-cash account. O, diba? Napakaganda po talaga. So, hindi po nila makikita dahil wala pong nakalagay dyan na markup. So, ayan, nadagdagan po ng 1,224 pesos dahil po yan, nag-add on tayo ng baggage na round trip din, 20 kilos. So, naging 6,049.96 pesos na po yung total. So, ito po yung total na babayaran ng customer natin. So, wala po yung mga hidden charges. Ayan, nakalagay po dyan lahat. Then, pag i-confirm na po natin, so ilalagay lang po natin yung transaction password dyan. Okay, then, click na po natin yung confirm payment. So, once na maklik na po yung confirm payment, ayan, ito na po yung lalabas. So, ibig sabihin, confirm na po. Then, hihintayin lang po natin ng 10 minutes para lalabas na po yung itinerary ticket. Okay? Ayan, so ganyan lang po mga mamansir. Napakadali lang pong sundan kasi yung system gawa na. Sobrang dali lang po. Ayan, so nagets po ba? Nakuha po ba? Then, ngayon naman try po natin ang international flight naman. Okay? So, ayan, balik po tayo dito. Ayan, kanina domestic, ngayon naman international flight. Okay, so same din kanina, iset up natin muna yung markup. Okay, always check na nakaset up yung markup. At dahil nakaset up na yung markup ko, 1,000. Sinagad ko na po yung markup na 1,000, okay? Dahil nagne-negosyo po tayo, di ba? Ayan, so book flight. Pero depende naman yan kung kakilala mo, pwede mo namang babaan yung markup mo. Kasi pag international, yung markup natin is 750 to 1,000 pesos. Depende na po yan sa'yo. Kung kakilala mo lang, okay? Ayan, so halimbawa dito sa international, round trip din. Dahil nandito ako sa Japan, so sample ko po, yung from Japan, uuwi po ako ng Pinas. Okay? Ayan, Japan. So, dahil nandito ako, mas malapit ako sa Osaka. Okay, malayo ako sa Narita. So, ang gagawin ko, dun po ako sa Osaka. So, Osaka, Honshu City. Ayan, sa Kansai International Airport. Then, dahil taga Davao ako, uuwi po ako sa Davao. So, hindi po Manila ang ilalagay ko, kundi Davao. Okay, una muna is Philippines. Hanapin natin yung Philippines. Yan. Select city. So, Davao. Okay. Davao. Then, Davao Bangoy International Airport. So, uuwi po ako. Halimbawa po, next year. O, diba, grabe. Halimbawa, wag na lang, next year. Ngayon na lang. Mga October. Kasi pag December, expected talaga na mahal ang ticket. So, halimbawa lang po, October 17, 2024. Tapos, isang linggo lang ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uwi ako ng, isang linggo lang. O pwede rin sabihin natin isang buwan. Diba? Isang buwan. Okay. Ayan. So, ako lang po mag-isa. Isa. Halimbawa, isa lang. Select airline. Any airline na lang dyan. Then, any din. So, check natin mabuti. Ayan. Search flight na po tayo. Ayan. So, ayan, ito lumabas na. From Osaka or KIX, diba? Kansai International Airport. AirAsia din. Yung unang lumabas, katulad din kanina sa domestic. So, ito yung pinakamura. O, 10 hours and 55 minutes kasi mag-stop over pa ito sa Manila. Titingnan po natin yung details. So, halimbawa, ito round trip na to ha. Halimbawa, ito yung flight na gusto mo, yung pinakaunang lumabas, 22,962 pesos. So, round trip na po yan, AirAsia.
Philippines Air Asia. So, i-click po natin. So, naka-yellow na po yung dulo-dulo niya. Ibig sabihin yan po yung choice mo. View flight na po tayo. O proceed. O, eto na po yung sinabi ko. From Osaka, mag-stop over po yan sa Manila. Then, Manila to Davao. Okay? Then, nandito na po yung return flight niya. Davao, Manila, Manila, Osaka. So, proceed na po tayo dyan. Ayan, loading pa po. Wait lang po natin. So, ito talaga yung kagandahan ng ating system dahil napakadali lang po siyang sundan. Okay. So, loading pa. So, ayan. So, eto na, 'di ba? Philippines Air Asia. So, nandiyan na Osaka, Manila, Davao, Osaka, Manila. Then, yung return is Davao, Manila. Kasama na po yan. Hanggang Osaka na yan. Osaka, Manila, Davao, Davao, Manila, Osaka. Okay, so 22,962 pesos. Ayan, so kung sa yen po yan is nasa 5 lapad kalahati or kulang-kulang 6 na lapad. O, diba? Mura lang po siya. So, halimbawa, ito po yung i-confirm po natin. So, proceed lang po tayo. Then, input uli yung name ng ating passenger. So, yan. Arlene Aparecio Esquijoglo. Ayan. So, sabi ko kanina, importante na kunin po natin ang valid IDs ng ating customer para hindi po tayo magkamali sa pag-input ng pangalan. Kasi uulitin ko, pag nagkamali po tayo sa letra ng pangalan, 1,000 pesos po kada letra ang penalty. Okay, so mag-add po ako ng baggage. So gusto ko po 25 kilos. Ayan, papunta at pabalik. Ayan, okay, so next na po natin. So ito yung review passenger details. So pag okay yan, check mo po ng maigi yung details. Then yung onward at saka return baggage. Then proceed na po tayo. Then number ko din po. Kung sino yung nag-book, yun na po ang number na ibibigay mo. Para pag may mga changes po sa flight, tayo po yung nakakakita. Kasi yung customer po natin is baka hindi po sila nagtitingin ng kanilang email. So pag na-change po yung flight date, tapos hindi nakita ng customer natin, tayo po yung sisihin. So para ma-sure na lang po na hindi tayo mapapagalitan. O diba? So try ko lang po. La Filipina. Then, Tagum City. 8100 po yung zip code. So, save na po natin. Ayan. Ayan, okay na po yung details. Check natin ng maigi. Proceed to summary and payment na po tayo. Ayan. Then, always, i-click po natin yung my wallet, yung box sa gilid. Ayan. So, same lang din po sa domestic na kapag yung payment po ng customer natin, ipa-fund po natin yan sa BDO account ng company. Once na pumasok na po yan sa ating eCash account, so pwede na po nating i-book ang ating customer. So, pag na-confirm na po yung booking, so ilalagay po natin yung transaction password. Then, click na po natin yung confirm payment. Once na-confirm na po yung ticket, may darating po na email po o itinerary ticket po sa email natin. Okay? So, pag i-confirm natin yung confirm payment, i-click natin yung confirm payment, may lalabas po dyan. So, ito po yung lalabas. Ibig sabihin, okay na po yung booking, pero hindi pa siya nag-generate ng itinerary ticket. So, maghintay po muna tayo ng 10 minutes. Okay? So, ito na po yun, yung itinerary ticket. Okay? So, diba, grabe, napakadali lang. Pwede po nating i-screenshot ang itinerary ticket at i-send po natin sa ating client. Pwede din po sa messenger nila o kaya sa email. Kasi, kahit wala na po yan, okay lang po kasi paperless na po tayo ngayon. O, diba? Yan. So, ganyan lang po. Napakadali po mag-book ng ticket. Okay? So, nasundan po ba? So, sana po meron tayong natutunan kung paano po mag-book ng ticket using our cell phones. Okay? So, thank you po. Thank you po sa panonood ng ating tutorial kung paano mag-book ng ticket using our cell phone. Okay? So, thank you so much. God bless everyone.